Hello Sir Kira, kamusta po? Kwento ko lang itong karanasan ko sa isang transient house na tinuluyan ko ng 2 linggo sa Baguio. Nagpaplano kasi akong lumipat sa Baguio. Wala lang, gusto ko lang tumira sa malamig na lugar dito sa Pilipinas. Medyo malaking move itong gagawin ko kasi malayo ang panggagalingan ko. So ang naisip ko mag-trial living muna sa Baguio para malaman ko or at least ma-feel ko kung magugustuhan ko bang tumira ng pangmatagalan sa Baguio. Tawagin mo na lang akong Sarah. Sa isang transient house sa Baguio ko ito naranasan. Pero pasensya na kasi hindi ko pwedeng sabihin kung saan ito kasi ayoko naman ding makasira ng business. Ang napansin ko lang nung unang dating ko dito mabigat yung unang pasok ko pa lang. Pero hindi ko yun pinag-isipan ng kung ano nung una kasi pagod na pagod ako sa biyahe. Yung kwarto na nakuha ko studio type. May sarili siyang kusina at kompleto naman ang basic needs ko. May maliit din yun na ref na medyo harapan sa pinto ng CR. Maliit lang yung space. Pero para sa akin sakto lang yun. Dahil ako lang namang mag-isa ang lilipat kung sakali. Nagtulog lang ako maghapon noon dahil nga sa sobrang pagod at excitement. Nagising na lang ako nung gabi dahil sa gutom. Kaya pagbangon ko nagdiretso na lang ako ng saing. Habang hinihintay na maluto yung kanin, nag-shower na din muna ako. So eto na. Nakababad na lang ako noon sa maligamgam na tubig ng shower nang makarinig ako ng yabag galing sa labas. Madidinig mo yun kasi merong wood funnel yung flooring na hindi masyadong maayos. So bukod doon sa nagtutunugang wood panels, medyo malakas din yung yabag. Dali-dali akong nagbihis agad. Kasi kako, baka may nakapasok na pala. Pero paglabas ko, sakto naman na nadinig ko sa kabilang unit na may nagsisigawan. Naisip ko agad na baka doon nanggaling yung tunog na nadinig ko kanina. Kasi medyo may kalabugan din talaga sa kabila. So hindi ko na inintindi. Nag-message na din ako sa may-ari ng tungkol sa ingay sa katabi kong unit. Baka sakali lang na may magawa siya. Nung kumakain na ako, palinga-linga ako sa kabuoang unit ko. Hindi ko ma-explain. Pero alam mo yun, Sir Kira, yung hindi ka mapakali. Kasi parang may nakatingin sa'yo sa bawat sulok ng kwarto. Pero wala ka namang makita talaga. Ganun yung feels. Pero as usual, hindi ko pa rin inintindi. Kasi first night ko pa lang naman doon. Baka naninibago pa ako sa lugar at hindi ko pa makita ang sarili ko na umuuwi doon. Naglista na lang muna ako ng mga bibilhin kong stock ko ng pagkain para makapamalengke kinabukasan. So after kong kumain, hinugasan ko na agad yung pinagkainan ko. Tapos inayos ko na yung mga damit ko sa cabinet na maliit. After nun, nagmuni-muni na lang ako. Nag-iisip ako ng mga gagawin ko. Naglista rin ako ng mga gagawin ko kinabukasan para naman sa trabaho ko. Hanggang sa makatulog na nga lang ako. Kinabukasan, nagising akong pagod na pagod. Nanaginip ako. Pero hindi ko maalala kung ano. Basta ang alam ko lang, takbo ako ng takbo sa panaginip ko na yon kasi meron daw akong kinatatakutan. Dahilan para magising ako na hingal na hingal. Ilang minuto din siguro akong nakatulala nun sa higaan. Kakaisip ko kung ano ba yung panaginip ko na yon. Ang kaso, hindi ko talaga maalala. Kaya naman nag-decide na akong bumangon na lang at magkape. Magaan naman ang gising ko. Hindi ko na naaalala yung naramdaman ko nung gabi, pati na yung panaginip ko. Kaya naman nakapag-ayos na ako at agad na sinimulan ng araw ko. Lumabas ako at namalengke. Pag-uwi, inayos ko lang yung mga pinamili ko sa ref. Nagluto at kumain ng lunch.
Nung nakapahinga na, lumabas na ako ulit para gumala at makaikot sa labas. Sa ganun lang natapos ang araw ko nun. Nung gabi na, nagsimula na akong gumawa ng trabaho ko. Nakapwesto ako nun sa maliit na coffee table. Hinila ko yun palapit sa maliit din na sofa na nasa tabi lang ng higaan. Focus na ako nun sa ginagawa ko nung biglang may sumilip sa maliit na bintana na katabi lang ng pinto. Napatingin ako doon. Pero mabilis din yung umalis doon. So hindi ko na muna pinansin kasi baka ako napadaan lang. Sa ikalawang pagkakataon, may sumilip na naman. Nakita ko na babae yung sumilip. Mukhang mga teenager pa lang. Tinanong ko na kung anong kailangan niya. Tumayo na din ako para lumapit sa pinto at pagbuksan sana ito. Akala ko kasi hinihintay niya akong makalapit kasi hindi naman siya umalis doon. Nakatingin pa rin siya sa akin hanggang sa makalapit ako sa pinto. Pero pagbukas ko, nadinig ko yung mabilis na yabag papalayo sa harap ng pinto ko. At nun nga, nakalayo na yung batang babae sa harap ng pinto. Nandoon na siya agad sa may hagdan pababa. Pero nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi ko na pinansin. Isinara ko na lang ulit yung pinto. Tinakpan ko ng tuwalya yung maliit na bintana. Bigla kasi akong kinilabutan nun. Lalo na nung makita ko kung gaano kadilim at kalamig sa labas. Tapos alam niyo yung sa mga palabas, yung tingin na para niya akong inaayang sundan ko siya. Ganoon yung naramdaman ko sa tingin niya. Para bang pinapasunod niya ako sa kung saan. Ang creepy lang. Nung masiguro kong naisara ko na ng maayos ang pinto at wala nang masisilipan mula sa bintana, bumalik na ako sa ginagawa ko. Ang kaso, nawala na talaga ako sa focus nun. Kahit anong basa ko sa ginagawa ko, hindi ko na magawang dugtungan kasi nakuha na nung bata yung atensyon ko. Itinabi ko na lang muna yung laptop ko at nahiga. Itutulog ko na lang kaysa mapuyat pa ako kakaisip doon. Nakatulog naman ako pero sobrang babaw lang. Ginaw na ginaw ako. Kinakapa ako sa gilid ko yung kumot ko pero hindi ko mahanap. Hindi ko maidilat yung mata ko nun. Kaso talagang ginaw na ginaw ako, lalo sa may bandang tiyan at leeg ko. Tapos bigla na lang, parang hindi ako makagalaw. Pinilit kong idilat ang mga mata ko at nagising nga ako. Pero may nakaupo na sa tiyan ko at nakahawak sa leeg ko. Lalo akong nagpanik nun. Pinilit kong gumalaw hanggang sa yung nakaupo sa tiyan ko ay parang nagkaroon ng ikatlong braso at kamay. At yung ikatlong kamay na yun ang sumampal sa akin dahilan para magising ako. Pagkagising ko, agad akong nagdasal. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala namang masakit sa akin. Okay na okay naman ako. Napahawak ako sa mukha ko. Hindi naman masakit. Sobrang weird lang sa pakiramdam nung nangyari. Bumangon na muna ako noon at nagtimpla ng kape. Hinarap ko na ulit yung trabaho ko na tinigilan ko nung gabi. Matapos naman noon, ilang araw at gabi rin na tahimik ang pananatili ko roon. Wala namang bagong nangyayari. Pero yung bigat na naramdaman ko nung unang araw ko doon, hindi talaga nawala kahit na ilang araw na akong nakatira doon. Dumating pa nga sa punto na lumabas ako ng unit kasi parang hirap na hirap akong huminga sa loob. Nag-message na rin ako noon sa kaibigan ko. Kako dalawin niya ako doon tapos gala kami. Ang kaso, nung sumunod na linggo pa siya nakapunta. 2 gabi rin siyang nagstay doon. At nung time na yon, andun na naman yung batang babae na panay ang silip sa bintana. Napansin din yun ng friend ko. Sabi nga din niya na ang creepy daw nung bata na yun. To the point na
parang hindi na raw ito bata kasi sobrang seryoso daw ng muka. Sabi ko na lang wag niya nang isipin yun. Wag niya na lang pansinin. Pero sa totoo lang, yun din mismo ang dahilan kung bakit ako kinikilabutan doon sa bata na yun. Nagkukwentuhan lang kami nung gabing yon habang nire-review ko yung trabaho ko. Hanggang sa nabanggit niya sa akin na napanaginipan daw pala niya ako nung nakaraan. Sabi niya, nakita raw niya sa panaginip niya na sinasakal ako ng kung anong entity. Doon daw mismo sa unit na yon. Nandoon daw siya nakasilip sa may pinto at hindi siya makapasok. Hindi niya raw alam kung ano yung sumunod na nangyari. Basta bigla na lang daw nakapasok siya sa loob. Akma raw na itutulak niya yung nakapatong at sumasakal sa akin. Pero tumagos lang daw yung kamay niya rito at tumama yun malapit sa mukha ko. Hindi daw niya alam kung tinamaan ako. Pero nagising daw siya agad pagkatapos nun. Dagdag pa niya, hindi lang daw niya napansin nung unang dating niya. Pero medyo hawig daw yung kwarto sa panaginip niya at yung unit ko. Napatingin ako nun sa kanya. Kasi kinilabutan talaga ako matapos niyang magkwento. Sinabi ko din na nanaginip nga din ako ng ganon. Yung may sumasakal sa akin tapos bigla na lang may sumampal sa akin kaya ako nagising. Pero hindi ko kako siya nakita sa panaginip ko. Natakot kaming pareho. Kasi parang connected yung panaginip namin. Tapos sinabihan niya ako na lumipat na lang daw ako ng unit. Sabi ko naman, hindi ko na mababawi yung ibinayad ko. Kako pa, hindi din naman ako doon titira kung sakaling maisipan kong magstay na talaga sa Baguio. May 3 araw pa ako doon at nakakahinayang naman kung aalisan ko na lang yun basta. Bayad na yung buong 2 weeks ko doon. Kaya sinamahan ko na lang ng dasalang natitira ko pang mga araw doon sa unit na yon. Yung huling 2 gabi, ang pinakamalalang experience ko doon. Hindi pa man ako nakakatulog ng mahimbing neto. Nang bigla akong magising dahil sa hagik-gik ng isang batang babae. Napadilat ako agad nun. Napatingin ako sa paligid ko. Wala. Naisip ko, baka sa bagong guest lang yun sa kabila. May bagong guest na dumating kasi nung araw na yon. Kaya tumagilid na lang ako ng higa at muling sumubok na matulog. Pero yung sumunod na nangyari, ang talagang nagpatindig ng balahibo ko. Merong pumagpag ng higaan sa likod ko. 2 beses niyang pinagpag yung kutsyon. Natakot ako kasi. Naisip ko na baka kaya pinagpag kasi hihiga. Wala naman akong kasama sa kwarto. Napaupo ako agad nun. At paglingon ko, malamig na hangin lang ang sumalubong sa mukha ko. Tapos nagulat ako nang bigla na lang may kumatok sa pinto ko. Nadinig ko yung boses ng may-ari. Tinatawag ako. Pagbukas ko ng pinto, sinabihan niya ako na wag daw sana kaming mag-ingay pa. Dahil nga gabi na. Sabi ko naman, wala akong kasama. Kahit kako tingnan niya pa yung unit ko. At saka kakagising ko nga lang din kako dahil maaga akong natulog nun. Sinilip naman niya yung loob ng unit ko. At syempre, wala siyang nakita. Sabi niya, baka daw sa kabila pala. Humingi rin siya ng pasensya sa akin bago siya umalis. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit hindi niya pinuntahan yung katabing unit ko na sinasabi niyang baka doon yung ingay. Dumiretso na siya ng baba nun, kaya naman pumasok na rin ako sa loob ng unit. Hindi na ako nagpatay ng ilaw nun. Nagpatugtog na lang ako ng Christian songs pero mahinang volume lang. Tapos nagdasal ako. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Hindi ko kasi alam kung magpapatay ba ako ng ilaw o hindi. Pero naitawid ko naman yung gabing yon.
Nakatulog din ako sa sobrang kaantukan. Sa may isang gabi pa ako ron. Niyaya ko ulit yung friend ko na samahan ako sa huling gabi ko. Tapos sabay na lang kaming bababa ng Baguio. Pumayag naman siya, lalo nung sabihin ko na sagot ko na yung pamasahe niya pa uwi. Hindi ko sinabi sa kanya yung nangyari nung gabi. Basta may kasama ko, okay na yun. Doon sa huling gabi, 11 PM na kaming nag-goodnight sa isa't isa ng kaibigan ko. Nakatulog na pala ako nun, pero hindi ko alam na panaginip yun. Kasi biglang lumapit sa akin yung batang babae. Maayos yung itsura niya at nakangiti pa nga sa akin. Tinatanong niya ako kung aalis na daw ba ako. Sinagot ko naman ng oo. Yung para bang nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko pa, ilang gabi rin niya akong tinakot. Tapos tinanong ko kung taga saan ba siya. Kasi parang ang gaan lang ng pakiramdam ng usapan namin nun. Taga dyan lang daw siya, sabi niya. May hinihintay lang daw siya paggabi, kaya siya palaging nasa labas. Tapos naisip ko, na kaya pala palagi siyang nasa tapat ng pinto ko. Tapos tinanong niya ako kung pwede ko daw ba siyang samahan na maghintay. Tinanong ko naman kung saan. Tapos biglang may ibang boses na nagtanong. Anong number daw? So nagtaka ko. Sabi ko, anong number? Tapos nun, doon na ako nagising. Kaibigan ko pala yung nagtatanong kung anong number. Tinatanong niya ako kung ano daw number ang tatama sa loto. Sabi ko, hindi ko nga alam na nakatulog na pala ako. Siya naman, nagising na lang daw siya kasi narinig niyang nagsasalita ako. Kaso para daw nginunguya ko yung sinasabi ko. Wala daw siyang naiintindihan sa sinasabi ko. Pero sinubukan niya pa rin magtanong kung anong tatama sa loto. So ikinuwento ko sa kanya yung panaginip ko. At mabuti na lang pala na tinanong niya ako ng number sa loto. Kasi baka daw kung saan ako dalhin ng bata sa panaginip ko kung pumayag akong sumama sa kanyang maghintay. Matagal na tong nangyari, Sir Kira, pero hindi ko talaga makalimutan. Hindi ko alam kung nakakatakot ba to sa iba, pero para sa akin kasi nakakatakot talaga yun. Doon ko lang naranasan yung sleep paralysis kung tawagin. Hindi ko alam kung may history ba yung unit na yun dahil ayoko din namang magtanong pa sa may-ari. Feeling ko din naman kasi hindi nun sasabihin ang totoo. Pero laking pasalamat ko talaga sa friend ko. Parang 2 beses niya akong nailigtas doon sa masamang panaginip na yun. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana po mabasa. Salamat. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko. Tawagin mo na lang akong Len. Last year lang nang nangyari to. Natanggap kasi ako sa isang company na hybrid ang setup. 2 days lang sa office, then the rest, sa bahay lang ako. Since tabing kalsada yung bahay ng kapatid ko, nag-decide ako na umupa ng sarili ko sa mas tahimik na lugar. 2 bayan din ang layo ng naupahan ko mula sa apartment ng kapatid ko. 2 kami ng kuya ko na nakatira nung mga unang buwan. Mga 2 or 3 months din siguro. Pero noong matanggap ang kuya ko sa trabaho sa ibang lugar, ang nangyari, naiwan ako sa apartment. Kaya ako na lang mag-isa doon. Kaya ko naman ang renta. Kaya hindi ko na inisip na umalis pa. Nangihinayang din kasi ako. Tahimik kasi sa lugar. Walang kaingay-ingay sa apartment na nakuha ko. Nung solo ko na lang yung apartment, doon na nagsimula ang mga kababalaghan na nangyari sa akin. Doon nagsimula ang pananakit ng ulo ko. Hindi ko to masyadong iniinda nung una. Naisip ko, baka nag-a-adjust pa lang ako sa trabaho ko.
dahil nga panggabi palagi ang duty ko. Pero may mga pagkakataon na sobrang sakit na talaga. Nagpunta na rin ako sa public hospital para makapagpa-check up. Ininom ko rin naman agad yung niresetang gamot sa akin. Tapos nun, dumiretso na ako sa apartment ng ate ko. Nawala yung sakit ng ulo ko nun. Kaya buong akala ko, tumalab ang gamot na inireseta sa akin. Pag uwi ko sa sarili kong apartment, nanakit na naman ang ulo ko. Mainit sa labas noong araw na yon, tapos traffic pa. Kaya ang tagal ko sa labas, so akala ko dahil lang yun sa init ng panahon. E di binaliwala ko na lang muna yon. Kailangan ko kasi munang magluto at kumain ng dinner bago ako ulit uminom ng gamot. Sobrang pahirap sa akin nung time na to. Kasi para na akong hihimatayin sa sobrang sakit ng ulo ko. Pero nilabanan ko pa rin. Ayokong uminom ng gamot nang walang laman ng tiyan ko. Kasi turo na yan ng magulang namin noong bata pa kami. Kaya talagang pinilit ko talaga na makakain na muna. Nung makatapos akong kumain, ininom ko na agad yung gamot. Umakyat ako sa kwarto at nag-set up ng alarm ko bago sumubok na umidlip. Parang nakaidlip naman ako. Pero sobrang babaw lang. Hindi mawala yung sakit ng ulo ko nun. Pero hindi naman na yun kasing sama nung nagluluto ako. Kaya naka-duty pa ako nung gabing yon. Naitawid ko naman kahit papaano. Kinabukasan ng umaga, after ng duty ko, nawala na naman yung sakit ng ulo ko. Kaya inisip ko na okay na ako. Baka kako late lang na tumalab yung gamot. Nagdadahilan na lang talaga ako nito sa sarili ko. Kasi noong naka-duty ako na masakit ang ulo, naisip kong bumalik sa ospital. Pero dahil wala naman na yung sakit nung umaga, tinamad na ako. Ang kaso, pagdating ulit ng hapon, nung magising ako, nanakit na naman yung ulo ko. Doon ko na napansin na kada hapon pala nananakit ang ulo ko. Naisip ko na hindi normal yon. Pero 1 linggo pa yata yung pinalipas ko noon bago ako bumalik sa ospital. Umaasa kasi ako na makakatulong sa akin yung pain reliever na inireseta sa akin noon. Kaya inubos ko na muna yung binili ko bago ako magpa-check up ulit. Sa ikalawang check up ko, wala namang pagbabago. Niresetahan lang ulit ako ng pain reliever na mas malakas daw kaysa dun sa una. Nagpalipas lang ako ng ilang araw pa para matest muna kung okay nga yung gamot. Pero kasi ganun pa rin. Palagi pa rin akong nagigising na masakit talaga yung ulo at likod ko. Tapos may mga pasa ako sa leeg, pati sa tagiliran, na hindi ko naman malaman kung saan ko nakukuha. Kaya medyo natatakot na rin akong bumalik sa ospital. Naisip ko kasi na baka may malala na pala akong sakit at natatakot akong malaman kung ano yun. Isang araw nung naka-duty ako sa office, may isang katrabaho ako na lumapit sa akin. Nagkukwentuhan kami. Tinatanong niya kung saan daw ako nakatira at kung tahimik daw ba sa lugar namin. Tapos nabanggit niya na naghahanap siya ng malilipatan. Sabi ko naman, sakto kasi plano ko na rin maghanap ng makakahati sa apartment para kako makatipid. Kung interesado kako siya, punta siya sa apartment ko pag day off niya para makita niya rin yung lugar at yung apartment. Linggo ng hapon sila pumunta. Kasama niya yung tito niya para tignan din daw yung bahay. Dito talaga ako kinilabutan, Sir Kira. Nasa entrada pa lang ng pinto ang tito niya ay biglang may sumigaw ng pagkalakas-lakas. Lalaki yung boses. Sigaw na para bang pinipigilang pumasok yung tito niya. Ang nakapagtataka, ako lang at yung tito niya yung nakarinig. Kasi tuloy-tuloy lang na pumasok sa loob si Casey na para bang wala talaga siyang nadinig. Mabigat na masakit na ang ulo ko nito. Pero hindi ko lang pinapansin. Pero nung nadinig ko yung sigaw, parang puputok na yung ulo ko sa sakit. Hindi pa ako nagdi-dinner noon.
Pero ininuman ko na yun agad ng gamot. Bahala na ka ako. Ang tagal pa namang tumalab ng gamot. Pagkatapos kong uminom, niyaya ako ni Casey na ipasyal sila sa labas. Para daw makita niya kung saan yung tindahan at kung ano-ano pa. Ayoko nga sanang lumabas pa kasi masakit nga yung ulo ko. Pero hinila na ako ni Casey palabas. Habang naglalakad kami, sinabihan ako ng tito ni Casey na magpunta o maghanap ng albularyo dahil meron daw ibang nakatira sa apartment ko. Sabi ko naman, parang imposible yon dahil bagong tayo lang yung apartment at ako ang unang tenant doon. Kaya malabo ka ako na matirhan yun ng masamang espiritu agad. Sagot naman ng tito ni Casey na kung kaya ko raw ipaliwanag yung lalaking sumigaw nung pumasok siya na hindi nadinig ni Casey, ay okay lang siguro na hindi ako makahanap ng albularyo. Doon na ako napaisip lalo. Tas bigla ko na lang ding naitanong kung pwede bang may connect yung pananakit ng ulo ko doon sa sinasabi niyang nakatira sa bahay. At oo raw, posible daw talaga yun. Fast forward. Isang linggo akong nakisiksik ulit sa ate ko. At talagang ang doon lang sa apartment ko nananakit ang ulo ko. May nahanap naman si ate na babaeng albularyo. Tinawas niya ako, dinasalan at ginamot. Tapos pumunta rin ito sa apartment ko. Nagsagawa siya ng cleansing doon. Hindi ko alam eksakto kung ano yung ginawa niya. Kasi hindi kami pinapapasok sa loob ng time na yon. Pagkatapos ng lahat ng yon, siguro may 3 araw pa akong nagstay sa ate ko. Medyo natatakot pa kasi ako noon. Pero binalikan ako ni Casey at ng tito niya. Sabay-sabay kaming nagpunta sa apartment ko. At yun na nga, sabi ng tito niya, wala na daw siyang nararamdaman pa doon. Kaya napanatag na rin ako. Pagbalik ko sa apartment, kasama ko na si Casey. Tumuloy siyang makihati sa apartment ko, kaya mas napanatag na ako. Hindi na rin pala bumalik yung pananakit ng ulo ko after nun. Kaya naman laking pasasalamat ko rin sa tito ni Casey. First time ko lang mag-share ng sarili kong karanasan, Sir Kira. Kaya baka maguluhan ka. Tawagin mo na lang akong Natnat. Pandemic days nung nangyari ito. At humina na ang gawa namin sa trabaho. Humina din ang company. Kaya may mangilan-gilan ng natanggal sa trabaho. Tapos nagbawas pa ng oras sa mga empleyado. Swerte naman na kahit papaano, naiwan ako sa company. Ang kaso 4 hours na lang kami sa isang araw. Kaya mas maraming oras na akong nasa bahay nun. Yung live-in partner ko ang may matinong trabaho sa amin ng time na yon. Kaya siya palagi ang wala sa bahay. Dati, sabay kaming umaalis niyan ng bahay. Sabay din kaming uuwi. Kaso ayun na nga ang nangyari. Nung una okay pa ako sa trabaho ko. Wala naman kaming nararamdaman na kung ano sa bahay. Siguro kasi magkasama nga kami palagi. Sabay ang pasok at uwi namin. Pero noong naiiwan na akong mag-isa sa bahay, may mga pagkakataon na kahit lalaki ako, nagtatayuan talaga yung mga balahibo ko. Explain ko lang muna yung itsura ng lugar namin. Mapuno sa banda sa amin. Medyo nasa dulo kasi kami. Tahimik doon at syempre malamig dahil hindi masyadong tabi-tabi ang mga bahay. Mag-aalauna nang makauwi ako mula sa trabaho. Medyo maingay noon kasi nagpapapila yung barangay para sa ipamimigay nilang bigas at ilang mga dilata. Hindi na muna ako umuwi noon. Nakipila na muna ako. Sayang din naman kasi. Pag uwi ko, nagbukas na lang ako ng dilata at kumain. Habang kumakain ako,
Tumawag ang partner ko. Nag-video call kami. Sakto din pala na magla-lunch na siya nun. Hindi kami nag-uusap nun. Basta naka-video call lang habang kumakain kami. Nakatingin lang din ako sa kanya. Maya-maya, napahinto siya at medyo inilapit yung mukha sa cellphone niya na para bang may pinakikinggan siya. Tinanong niya ako kung nadidinig ko daw ba yun. Yung parang may humihinga sa background. So inilapit ko din yung tenga ko sa cellphone ko. Pero wala naman akong nadidinig. Tapos yun na nga, naisip niya agad na baka raw may kasama ako. Tinumanan ko lang siya nun. Sabay biro ko pa na sa liit na nga ng sahod ko, paano ko pa ako maiisipang mambabae? At bilang ebidensya din, hinawakan ko yung cellphone ko at ipinakita yung kabuuan ng baba namin. Pero ang sabi niya, meron daw talaga siyang nadidinig. Parang sobrang lapit pa nga daw sa cellphone, kaya dinig na dinig niya. Para daw talagang ipinaparinig sa kanya. Hindi rin naman daw tugma yung paghinga ko sa nadidinig niya, kaya nagtataka siya. Sabi ko naman, baka sa call lang. Ibaba na lang muna kako namin tapos tatawag ulit ako. So ganun nga yung ginawa namin. At doon sa ikalawang video call, nawala na yung nadidinig niya, kaya itinuloy na namin yung pagkain. May ilang araw na rin ang lumilipas nito. Naka-off si partner. At pareho kaming nagre-relax lang noon sa sala. Nakahilata lang kaming pareho at naka-facial mask pa. Nakaidlip ako nito sa sofa. Yung mukha ko nakatapat sa hagdan, kaya kita ko yung taas namin. So nakaidlip nga ako. Pero nagising ako nung may madinig ako na parang may naghaham ng kanta. Yun bang parang naghihili ng bata? Kaya mas lalo akong inaantok nun. Dumilat ako. Tas nakita ko na nakatingin sa akin yung partner ko mula sa itaas. Kaya sabi ko sa kanya ipagbaba niya ako ng kumot dahil giniginaw ako. Medyo nilakasan ko yung boses ko para madinig niya ako. Kaya laking gulat ko din nang biglang may humampas sa tiyan ko. At sinabihan ako na wag daw akong maingay. Napatingin agad ako sa tabi ko. At parang nanlaki yung ulo ko nang makita ko doon yung partner ko. Nasa tabi ko lang pala siya at nagkukulay ng kuko ng paa niya. Naguluhan ako noon kasi nakita ko nga siya sa taas. Lumingon ulit ako sa may hagdan. Wala na yung partner ko na nakita ko doon. So naisip ko na baka nananaginip lang ako nung makita ko yun. At doon pa lang ako nagising nung hinampas niya ako. Nagtanggal ako ng facial mask ko. Tapos naglabas ako ng chicken mula sa ref para i-defrost. Yun yung panghapunan namin. Paglabas ko sa kusina, nakita kong umakyat siya sa taas. Kaya naman sumunod ako. Nagsasalita pa ako nung paakyat ako. Nakikisuyo ako na iabot niya sa akin yung kumot para hindi na ako aakyat pa talaga sa taas. Tapos nagulat ako nung sabihan niya ako na bakit hindi ko pa raw kunin. Nasa gitna naman na daw ako ng hagdan. Tapos yung boses nanggaling doon sa may pinto palabas. Nakasilip siya mula doon at nakatingin sa akin na para bang naiirita na. Sa takot ko nun, mabilis akong bumaba at lumapit sa kanya. Mukha talaga siyang naiirita sa akin. Kaya syempre, nagpaliwanag ako kung anong nangyari. At yun na nga, may nakita akong umakyat. Since dalawa lang naman kami ang nakatira doon, syempre siya agad ang naisip kong umakyat. Tas sinabi ko din na nakita ko din siya sa taas noong nakahiga pa ako sa sofa. Kako, nakatingin siya sa akin sa pagitan ng hagdan, kaya nakisuyo ako. Hindi ko naman kako alam na nandoon lang pala siya sa tabi ko. Tapos yun na, pareho na kaming natakot nun. Kung nasaan ako, nandoon din siya. Kung nasaan siya, nandoon din ako. Doon na rin kami natutulog nun sa baba, sa sala namin. Kasi nga,
Palaging pataas ko nakikita yung kamukha ng partner ko. Ito yung pinakamalala talaga. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako kasi naiihi ako. Bumangon ako noon. Hindi na ako nagbukas ng ilaw sa kusina. Doon na lang ako nagbukas sa banyo. Pagkatapos kong umihi, nung patayin ko na yung ilaw, saktong doon ako napasulyap sa may hagdan. At napasigaw talaga ako noon nung makakita ako ng babaeng nakaupo sa gitna ng hagdan. Napabalikwas ng bangon yung partner ko noon. Para akong aatakihin sa puso kung hindi lang ako nakalma ng partner ko. Nanginginig talaga ako noon kahit nung medyo nakalma na ako. Niyaya niya akong magdasal bago ulit matulog. Na siya naming ginagawa pa din hanggang ngayon kahit pa nakalipat na kami sa sarili naming bahay. May ilang beses pa naming nakita yung babae na yon. Kahit yung partner ko, nakikita niya na rin yung gumagaya sa kanya. Kaya naman noong hindi na ganoon kahigpit, lumipat na kami ng ibang apartment. Malapit pa rin naman doon, pero at least wala nang nagpaparamdam tulad doon sa unang apartment na yon. At ngayon nga may sarili na kaming bahay. Hanggang dito na lang Sir Kira. Salamat po sa pagbasa kahit na medyo napahaba. Hintayin ko pong mailabas nyo ito sa YouTube channel ninyo. Maraming salamat po ulit. God bless po sa lahat. Kwento ko lang itong karanasan ko sa bahay ng kaibigan ko sa probinsya nila. Tawagin mo na lang akong Aiza. Sana matakot kayo sa kwento ko kahit hindi ako magaling magkwento. College ako nung mangyari to. Hindi ko na maalala kung anong ganap noon at kung bakit. Basta pumunta kami sa probinsya nila sa Aurora. Tawagin na lang nating JJ yung kaibigan kong taga Aurora. At Pat naman yung isa pang kaibigan namin na kasama. Bale, 3 kasi kami noon. Nagstay kami doon for 2 nights. Hindi naman malaki yung bahay nila, pero may second floor. Doon sa second floor kami pinagkwarto ng lola niya dahil wala naman daw nagkukwarto doon. Yung lola na lang kasi ni JJ ang nakatira doon at yung isang tita niya na nag-aalaga dito. At pareho silang sa baba natutulog. May 2 kwarto sa second floor. Yung isa, pinagtambakan na ng mga gamit. At yung isa, yun talaga yung ginagawa nilang guest room para sa mga umuuwi doon para dumalaw. Yung itsura ng room, parang mga mumurahing transient sa Baguio. Yung may queen size bed, tapos may lumang aparador na walang laman. Tapos wala ding kurtina yung malaking bintana nila. Mainit sa taas, pero masarap yung hangin na pumapasok mula sa bintana. Kaya hinahayaan na lang namin na naka-open yon kapag nandoon kami. Si Pat, pag-akyat pa lang namin sa taas, bumulong na agad sa akin na medyo creepy daw yung second floor. Kasi daw may nakita siyang paa na tumawid mula sa isang room papasok sa kabila. Pag-akyat namin, nakasara naman daw pala yung 2 room. Tinawanan ko lang siya nun. Tapos sinumbong ko agad siya kay JJ. Si JJ naman, tinawanan lang din siya. Tapos inasar siya na baka daw magpakita sa kanya ng gabi. Nagpahinga lang kami pagdating namin doon. Tapos natulog muna. Kasi 12 hours din yung naging biyahe namin mula sa Cubao. Mababaw pa lang yung tulog ko noon nang marinig ko si Pat na nagsasalita sa tabi ko. Nilingon ko siya. Nakatihaya siya at diretsong-diretso ang higa. Nakapikit pero nagsasalita siya. Nakakunot din ang noo niya. Kaya naisip ko na baka hindi maganda yung panaginip niya. Kaya medyo niyugyug ko siya ng konti sa balikat para magising siya. Kasi baka mamaya iba na pala ang nangyayari sa kanya.
Nagising din naman siya agad at napatingin siya sa akin. Buti daw at ginising ko siya. Kasi hindi daw siya magising-gising. Pagkatapos niyang sabihin yon, nakatulog din siya agad. As in instant. Na pagkasabi niya nun, naghilik agad siya. Hindi ko tuloy alam kung gigisingin ko ba siya ulit o ano. Pero dahil mukhang payapa na ang tulog niya nun, hindi ko na siya ginambala pa. Ako naman sumubok na ulit na matulog. Tumagilid ako at humarap kay Pat. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog nun. Pero nagising ako nung madinig ko ang sarili kong hilik. Medyo napadilat pa nga ako nung bumaliktad ako ng higa. At kay Jay naman ako humarap. That time, alam ko na hindi ako makakatulog pa. Pagbaliktad ko kasi ng higa, nakakita ako ng itim na figura na nakayuko at parang diretsyong nakatingin kay Pat. Hindi ako makagalaw sa takot nun. Madilim sa kwarto, pero hindi yung sobrang dilim para magkamali ang mata ko sa nakita kong figura. Hindi na ako mapakali ng mga sandaling yon. Galaw ako ng galaw, baka sakaling magising ang isa sa kanila. Itinaas ko din yung kumot hanggang sa balikat ko at pinitik-pitik ang braso ni Jay para magising siya. Pero wala. Ang himbing ng tulog niya. Pumikit na lang ako nun hanggang sa makarinig na ako ng mga nagtitilaukang manok sa labas. Pero kahit umaga na, hindi ko pa rin magawang gumalaw sa pwesto ko. Hindi ko nasabi sa kanila yung nangyari nung unang gabi namin sa taas. Nagdalawang isip ako kasi magsistay pa kami doon ng isa pang gabi. At ayoko namang matulog kami doon na tatlo kaming pare-parehong takot. Nagpakapagod na lang ako maghapon noon para pag uwi sa bahay ng lola ni Jay, makatulog na lang ako ng mahimbing at tuloy-tuloy. Sa ikalawang gabi nga namin doon, tamang nakatulog naman agad ako. Pero nagising din ako nung magsimulang umungol si Pat sa tabi ko. Napatingin agad ako sa kanya. Niyugyug ko siya para magising. Nagising naman siya. Bumangon siya at naupo, kaya ginaya ko siya. Nagising din nun si JJ. Tapos tinanong niya kami kung anong nangyari. Kwento ni Pat, sobrang sama lang daw ng panaginip niya. Para daw may sumasakal sa kanya na hindi niya makita yung muka. Nakadagan daw yon sa tiyan niya at talagang hirap na hirap daw siyang makahinga nun. Yun din nga ang napansin ko sa kanya, kaya talagang niyugyug ko siya ng malakas kasi ang lalim ng hugot ng hininga niya. Si JJ biglang tumayo. Isinara niya yung pinto ng kwarto at saka bumalik sa higaan. Hindi ko to inisipan ng kakaiba nun. Nung okay na si Pat, natulog na din kami agad. At nakatulog naman na kami noon ng matiwasay hanggang sa kinabukasan na ng umaga. Nung nasa bus na kami pauwi, nagkwento si Pat. Meron daw talagang kakaiba sa second floor ng bahay ng lola ni JJ. Lagi daw kasi siyang nakakarinig ng mga yabag sa hallway ng second floor kahit wala naman daw tao sa taas. Para daw bang may nagpapabalik-balik sa dalawang kwarto. Pati na din yung paang nakita niya nung unang akyat pa lang namin doon. Na sinigundahan naman ni JJ. Parang meron nga daw. Kasi nung second night daw namin na nagising kaming tatlo ay napatingin daw siya nun sa pinto. Kasi pakiramdam daw niya may nakasilip sa amin mula doon. At nakakita daw siya ng parang anino na tila nakasilip sa pinto at nakatingin sa amin. Nabigla din naman daw nawala. Natakot siya nun kaya isinara niya yung pinto. Sabi ko sa isip ko, yun pala yun. Kala ko wala lang yung pagsara niya ng pinto.
Kaya naman ikinuwento ko na rin yung nakita ko nung first night na ginising ko si Pat. Sabi ko, meron nga akong nakitang black figure na nakatayo sa gilid ng higaan, nakayuko at diretsyong nakatingin kay Pat. Baka kako yun yung nagpapahirap sa kanya sa panaginip niya. Natahimik kami saglit nun at pare-pareho talaga kaming kinilabutan sa mga nalaman namin. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Medyo napahaba po ata. Pero sana mabasa ninyo. Salamat po. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Lorraine. Maikli lang tong kwento ko. Kaya sana mapasama sa YouTube channel ninyo. May 1 taon na rin po akong nakikinig ng mga kwento ninyo. At ngayon ko lang susubukang magpasa ng sarili kong karanasan. Hindi ako magaling magkwento, kaya kayo na po sanang bahala. Nangyari to 2014 or 2015. Third year college ako. Sobrang busy ako nun sa school at sa part-time job ko. Kaya madalas na gabi na talaga akong nakakauwi. Pagkagabi, ang pahinga ko na lang talaga ay ang pagkain ng dinner ko. Pagkatapos nun, diretso na ako sa harap ng table ko para naman gumawa ng assignment o project o mag-review. Ganoon palagi ang routine ko pag uwi sa bahay. Natutulog ako mga 12 or 1 AM na. Describe ko po muna yung setup ng bahay. Bungalow style ang bahay namin at may sarili naman akong kwarto kahit papaano. Maliit lang yung kwarto ko. Merong maliit na table na nakaharap din sa maliit na bintana at sa tabi nun ay yung higaan ko na single bed. Sa paanan ng higaan ko, merong 2 maliit na orokan. Sa tapat naman nun, yun na yung pintuan ng kwarto ko. Sobrang mahangin sa bahay namin. Medyo marami pa kasi yung puno noon, kaya malamig doon maghapon. Yung bintana sa bahay namin sliding window na. So palagi yung tumutunog kapag malakas ang hangin, lalo na sa gabi. Nung mangyari yung karanasan kong ito, sobrang hangin talaga nung mga panahon na yon. Kaya kapag kumakain ako o nag-aaral, pag kumakalampag yung bintana sa kusina o kwarto ko, hindi ko lang masyadong pinapansin. Nung time na to, kakaiba. Kumakain ako noon ng dinner. Nung biglang mag-ingay na naman yung sliding window sa kusina. Usually, hinahayaan ko lang yon. Pero pakiramdam ko lang kasi nung time na yon, may nakatingin sa akin mula sa bintana na yon. Sobrang matatakotin ako, kaya hindi ko yun tinatapunan ng tingin. Sakto lang na lumabas ng kwarto si Mama at nag-CR. Paglabas niya ng CR, naghugas siya ng kamay sa lababo. Kaya ipinakisuyo ko na sa kanya na ibaba yung kurtina. Inasar pa ako ni Mama nun. Pero ginawa din naman niya. Pero kahit ganon, hindi pa rin talaga nawala yung feeling na parang may nakatingin sa akin mula doon. Kaya binilisan ko na ang pagkain ko. Pagkatapos ko nga, basta ko na lang iniwan yung pinagkainan ko sa lababo. Tapos pumasok na ako sa kwarto ko. Diretso lang akong nagbasa ng notes ko nun. May quiz kasi kami sa 2 subject namin kinabukasan, kaya kailangan talagang mag-review. Hindi ko napansin na nakataas pa pala yung blinds ng bintana ko. Kaya nung maramdaman ko ulit yung feeling na may nakatingin sa akin mula sa labas, kinilabutan na talaga ako. Dinedma ko lang yun. Kahit pa hindi na ako halos makafocus sa binabasa ko. Maya-maya, nadinig ko na may kumatok sa main door namin. Sure ako, kasi dinig talaga sa kwarto ko yun. Pero masyado ng gabi para may kumatok pa. Kinising ko si Papa para siya ang mag-check. Sinabi ko na may kumakatok nga. At kako natatakot akong buksan kasi nga gabing-gabi na masyado.
Naintindihan naman ako ni Papa. Kaya lumabas siya sa sala para tignan. Naghintay muna siya na may kumatok ulit. Pero hindi na yun naulit. Sinabi ko naman na sigurado ko. Kasi nagre-review lang naman ako sa kwarto. Ang ginawa ni Papa, nag-double check na lang muna siya ng mga lock ng pinto, pati bintana namin. Ibinaba ko na rin yung blinds ng bintana ko. Siguro may 20 minutes ang lumipas nung madinig ko na naman na may kumatok. Doon naman mismo sa bintana ko. Kaya dali-dali akong pumasok sa kwarto nila Papa. Sinabi ko na agad na may kumakatok sa bintana ko. At may nakita akong anino doon. Hinangin kasi yung blinds. Sapat para makita kong may aninong nakatayo talaga dun sa labas. Hindi ko nga rin alam kung paanong hinangin yun eh. Kasi nakasara naman yung sliding window ko. Kaya paanong may makakapasok na hangin? Ang ginawa ni Papa ay nagdasal siya ng malakas sa harap ng lamesa ko. Sinabi niya na kung sino man o kung ano man yung gumagambala sa akin at sa bahay namin umalis na dahil hindi siya pwede doon at hindi ito pwedeng manahan sa amin. Nakalimutan ko na yung exact prayers ni Papa nun pero nasa ganyan yun. Tapos naglagay din siya ng asin sa bintana at pintuan namin at himala namang natahimik na ang gabing yon. Hindi ko alam kung nagkataon lang din ba pero hindi na ulit hinangin ng malakas yung bintana. Kaya hindi na yun tumunog pa ulit. O baka naman yung mga tunog na yun ay hindi talaga hangin ang may gawa. Hello sa iyo at sa mga tagapakinig mo, Sir Kira. Matagal na akong listener ng channel ninyo. Parang bago pa mag-pandemic yon. Matagal din akong hindi nakapakinig kasi hindi na kayo nalabas sa feed ko sa YouTube. Nakita ko na lang ulit kayo sa Facebook. Bale, kwento ko lang itong karanasan ko sa isang apartment na natirhan namin noong college ako. Noon kasi, parang nakalimang lipat yata kami ng apartment. Hindi ko lang alam yung dahilan nila mama nun. Pero laking pasalamat ko na lang din na hindi kami nagtagal sa isang apartment na nilipatan namin. Tawagin mo na lang pala akong Charis. Nangyari to mid-August. Unang beses na punta ko doon sa apartment ay yung mismong araw na paglipat namin. Nagpapasok pa lang ako ng gamit namin noon hindi na maganda ang pakiramdam ko. Since medyo masama ang timpla ni mama nung panahon na naglilipat kami, hindi ko na lang sinabi sa kanya yung naramdaman ko. Total, mas maraming oras naman na nasa school ako kesa nasa bahay lang. Kaya hinayaan ko na. Isa lang ang kwarto ng apartment na yon. Si mama at si Bunso ang nasa kwarto. Ako at si Ate Jean ang nasa sala. Sofa bed naman kasi yung sofa namin, kaya hindi namin kailangang maglatag sa sahig. Si Papa nung mga panahon na yon, OFW siya, kaya hindi namin siya kasama sa bahay. Walang pasok nung time na to. Nasa sala lang ako nun, nanonood ng TV habang nagbabantay sa bunso namin na naglalaro lang sa sahig sa sala. Nagsasalita siyang mag-isa nun. Kasi naglalaro siya ng mga toys niya. Nang maya-maya, tinanong niya ako kung bakit daw ayaw makipag-play sa kanya nung bata na nasa kusina. Siyempre bilang ate, hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Sinabi ko sa kanya na wala naman kaming ibang kasama doon. Wala si mama, may pinuntahan, at si ate naman ay nasa trabaho. Kaya kaming dalawa lang ang nandoon nun. Tinignan niya ako. Matagal siyang nakatitig lang sa akin bago niya ibinalik ang tingin niya sa laruan niya. Sa totoo lang, gusto ko siyang sabunutan dahil dun.
Hindi na ako nakapag-focus nun sa pinapanood ko kasi panay na ang tingin ko sa kanya. Nung hindi na ako makatiis, tinanong ko siya kung hindi pa ba siya inaantok. Sagot niya, hindi pa raw. At ayaw daw niya sa kwarto kasi may monster daw doon. Sising-sisi ako nito na kinausap ko pa siya. Kaya naman itinuon ko na lang yung pansin ko pabalik sa pinapanood ko. Pero sira na talaga yung focus ko nun. Pabalik-balik na lang ako ng tingin sa kapatid ko at sa TV. Madalas kasi siyang magsubo ng kung ano-anong napupulot niya. Kaya bantay na bantay ako sa ginagawa niya nun. Hanggang sa mapansin ko na nakatulala na naman siya habang nakatingin sa may bandang kusina namin. Partikular sa may dining area. Sa sobrang kuryosidad ko, napatingin na rin ako doon. Balik-balik ang tingin ko sa kapatid ko at sa dining. Hanggang sa bigla na lang, parang may naghila ng isang upuan namin doon o yung parang nasanggi kaya gumalaw yung upuan. Yung upuan namin na yun, Sir Kira, yung lumang upuan na halong bakal at kahoy. Mabigat yun at kailangan ng effort bago mo magalaw. Napamura na lang talaga ako noon at napa-sign of the cross. Yung kapatid ko, tuloy lang siya sa paglalaro at parang walang nakita na kung ano. Dito na nag-start yung palagi akong nakakakita nang bigla-bigla na lang may gumagalaw na gamit sa bahay namin. Pagka ganon, nagsa-sign of the cross muna ako. Sabay magsasalita ako at makikiusap na huwag kaming guluhin. Minsan pa nga, nung umuwi si Papa galing sa ibang bansa, sinabi niya agad kay Mama na maghanap na ng ibang apartment. Kasi mabigat daw yung pakiramdam niya sa apartment namin na yon. Hindi pa naniwala agad si Mama nun. Siguro kung hindi siya pinagparamdaman ng entity sa bahay, baka nandoon pa rin kami hanggang ngayon. Yun lang naman po, Sir Kira. Sana mapansin niyo po itong kwento ko. Maraming salamat po and more power.